Ang ating pagkakakilanlan bilang tao ay nakaugat sa pangako ng Diyos at bilang kanyang minamahal, inilaan tayong magningning ng kanyang liwanag sa bawat madilim na sulok ng mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Makalipas ang halos 8 araw pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga ito, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputian. Biglang may lumitaw na 2 lalaki na nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias, na nagpakitang may kaningningan. Pinag-usapan nila ang pagpanaw ni Jesus na malapit na niyang isakatuparan sa Jerusalem. Natutulog sina Pedro noon at paggising nila ay nakita nila si Jesus na nakakasilaw ang anyo at may 2 lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Panginoon, mabuti po at nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ngunit hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng ulap at natakot sila nang matakpan sila nito. May isang tinig na nagsalita mula sa ulap, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya." Nang mawala ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi muna ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay identity. Ngayong 2 linggo sa panahon ng Kwaresma, dinadala tayo ng ating ebanghelyo sa ating pagkakakilanlan. Dahil ang Kwaresma ay isang paglalakbay, dapat alam natin kung saan tayo magsisimula upang alam natin ang daan papunta sa ating paroroonan. Ang ating paroroonan, ang pangarap sa atin ni Jesus ay buhay na walang hanggan, kapiling ang banal na santatlo. Subalit, hindi tayo makakarating doon, maging sa kaganapan ng ating pagkatao, kung hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. At ngayong araw na ito, tinadala tayo sa ating starting point. At ano yon? Yung ating identity. Doon tayo mag-uumpisa. At itinuturo sa atin ng gospel, narinig natin yung kwento ng transfiguration, ang pagbabagong anyo ng Panginoon. At sa karanasan ng 3 alagad na isinama ni Jesus, sila'y nagulat na mangha sa kanilang nasaksihan. Ang pagliliwanag ng kasuotan at ng buong pagkatao ni Jesus na kanilang nasaksihan, yung kadakilaan niya. Gusto na nga nilang manatili doon sa bundok, pero kinakailangan nilang bumaba. Nang sila'y mga takot dahil sa kanilang nasaksihan, sila'y nabalot ng ulap at mayroong tinig na nagsalita at kanilang narinig, "Ito ang minamahal kong anak, na labis kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Mga kapatid, huwag nating kakalimutan na tayo rin mismo bilang mga binyagan ay nakaranas ng transfiguration. Nung tayo'y binyagan, we were transfigured into the image of Christ. Tayong lahat ay naging mga imago Christi, naging wangis ni Kristo. Ano ang patunay nito? Kung inyo natatandaan, nang inuusig ni Saulo ang mga Kristiyano, siya'y nahulog at natumba, nabulag, at mayroong tinig siyang narinig na nagsabing, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Yun ang tinig ni Jesus. Pero hindi naman si Jesus ang inuusig
ni Saulo, kundi yung mga Kristiyano, yung mga tagasunod ni Kristo. Ito yung sinasabi ni San Pablo, yung theology of incorporation, na ang bawat binyagan ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo at nagiging another Christ. Bakit mo ako inuusig? Kapag inusig ang isang Kristiyano, inuusig si Kristo. Makikita natin dito yung pagbabagong anyo, no, ng isang binyagan na nagiging wangis ni Kristo. Because one is a baptized, siya ay nagiging larawan ni Jesus. Which means, sa kaugnayan sa ating gospel ngayong araw na ito, nang sabihin ng Diyos Ama, ito ang pinakamamahal kong anak. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Sinasabi rin ito ng Ama sa bawat isang binyagang wangis ng anak ng Diyos. Wangis ni Jesus. Ibig sabihin, itinuturo sa atin ng gospel ngayon our very own identity. Na ang pagkakakilanlan natin, we are all beloved child of God. I am the beloved child of God. You are the beloved son or daughter of God. Yon ang ating pagkakakilanlan. Tayo yung mga anak ng Diyos. But the question is, paano tayo mabubuhay bilang mga anak ng Diyos? Sinasabi rito sa ating gospel na ang anak ng Diyos ay pinamamanahan. Kaya nga ang pamana sa atin ni Jesus, because dahil sa Kanya, tayo ay naging mga anak. Sabi nga, adopted sons and daughters of God. Ang pamana sa atin bilang mga anak ng Diyos ay kaluwalhatian. And that glory ay makikita natin kay Jesus, nasaksihan ng Kanyang tatlong alagad, yung pagbabagong anyo, yung pagliliwanag ng Panginoon. That same glory, yung kaluwalhatian na yan, na nais ipamana ng Diyos sa atin, ay magkakaroon ng kaganapan sa buhay na walang hanggan. At hindi lang yon, may mahalagang tagubilin ang Ama sa atin. Makinig palagi kay Jesus. Tayo bilang mga anak ng Diyos, anak ng Ama, we have to listen to Jesus. Nakikinig po ba tayo sa Kanya? Ba kung sino-sino at kung ano-anong ating pinakikinggan? Napakahalaga that every day we listen to Jesus. To listen means to obey. Kaya nga susunod tayo kay Kristo. Susunod tayo sa mga pangaral ni Kristo. Susunod tayo sa utos ni Kristo. At ano yon? Dalawa lang naman po. Ibigin ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. At ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. It is love. Kaya nga, paano tayo mabubuhay bilang mga beloved sons and daughters of God? Follow the commandments. Love God, love our neighbor. Kaya nga, ngayong panahon ng Kwaresma, sana ho, iyon yung ating tahakin, yung fulfillment of our identity. Dahil yung identity natin, saan tayo dadalahin? Sa Diyos. Kasi tayo nilikhang wangis ng Diyos. Nung tayo binyagan, tayo naging wangis ni Kristo. Itong wangis na ito ay dadalhin tayo papalapit sa Diyos. At paano tayo malalapit sa Diyos? Sa pagmamahal. Sabi nga, sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. Kaya nga, whenever we love, we are close to God. Whenever we love, we fulfill our identity as God's beloved children. Kaya nga mga kapatid, tahakin natin ang landas ng Kwaresma, tahakin natin ang landas ng buhay na nagmamahal. May pag-ibig sa Diyos at may pag-ibig sa ating kapwa. Ito ang buhay ng isang taong itinuring, inangkin, at ginawang anak ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, tayong lahat ay naging mga anak ng Ama. Kaya tayo tumatawag sa Diyos sa panalangin, Ama namin. Itinuro sa atin ni Jesus ang panalangin ito. Itinuro sa atin ni Jesus na tawagin ang Diyos na Ama sapagkat sa pamamagitan niya, tayong lahat
ay mga naging anak ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pag-ampon sa amin. Salamat sa pagturing mo sa amin bilang iyong mga anak. Salamat sa pagbibigay ng isang pagkakakilanlan na magdadala sa amin sa aming misyon sa buhay, na mahalin ka at mahalin ang aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.